Si former Senator Bong Revilla naghain ng motion kontra sa ipinasok ng mga bagong respondents ng National Bureau of Investigation sa plunder case. Mga nadagdag na respondents sa reklamo plunder laban kay Revilla humiling ng karagdagang palugit para maghain ng counter affidavits. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Naghain ng mosyon si dating Senador Bong Revilla Jr. sa pagdinig ng reklamong plunder na kinakarap sa Department of Justice sa isinagawang preliminary investigation ngayong araw. Partikular na kanyang inihain ang motion for opposition sa prosekusyon. Ayon kay Attorney Francesca Senia, tagapagsalita ng naturang dating senador, ito'y bilang pagtutol o hindi pagsang-ayon sa ipinasok na mosyon ng National Bureau of Investigation complainant sa reklamo. Nitong nakaraan lamang kasi ay nagdagdag ang kawanihan ng panibagong mga pangalan o respondents sa plunder case na isinampa sa kagurana. Kinabibilangan ito ng mga dating opisyal mula Department of Public Works and Highways. Kung kaya't bunso nito kinwestiyon ng kampo ni Revilla nang madagdagan ng 4 na kapo-respondents sa reklamo. Ino-oppose nila yung pagdagdag nitong mga respondents nito kasi po yung epekto niya para pong hindi buo yung sinasagot ni Senator Bong. So syempre may iba-ibang sasabihin itong mga bagong respondents na ito na maaaring maiba ang theory ng kaso o kung ano man. Syempre, na-file na kasi ni Senator Bong yung counter affidavit niya, 'di ba? So walang, kumbaga hindi niya, na-file na niya yung sagot niya, hindi pa niya nakita kung ano yung sasabihin nitong mga 4 na karagdagang taong ito. Aminado ang naturang abogado na kanilang ipinagtataka ang ganitong hakbang ng kabilang panig dahil aniyay pawang hindi malinaw ang rason sa pagkakadagdag ng panibagong mga respondents. So ang masasabi namin at the very least nakakapagtaka talaga siya, ano? Nakakapagtaka, 'di ba? Parang tulad ng nabanggit namin dati, itong mga sunod-sunod na kaso na ito, ano, nanggaling naman sila sa same na affidavit, no? So pero nakakapagtaka na para siyang piecemeal or parang ewan natin kung bakit parang binubuo belatedly, hindi malinaw kung bakit ganon, pero hindi rin namin alam bakit ganon, hindi rin namin mapaliwanag bakit ganon. Basta ang masasabi namin at the very least nakakapagtaka, 'di ba? Nakakapagtaka siya. Paliwanag naman ng Department of Justice na posibleng batay sa iba pang mga ebidensya o affidavits ang dahilan ng National Bureau of Investigation na magpasok ito ng mga bagong pangalan sa reklamo. Ngunit binigyan din ni Justice spokesperson Attorney Polo Martinez na kailangan mapatunayan na ito'y mga bagong natuklasan o nadiskubre ng kawanihan. Motion po yun by the NBI. Now as to kung ano naging basis ng NBI for filing that motion to include those or to implead those additional respondents, baka batay po yan sa mga affidavits, other documents that was available to the NBI. So, whatever evidence they have in which they said that this is newly discovered or the naging basis nila to say that the additional respondents are found to have committed these acts based on the newly discovered evidence, kailangan din po isubmit yun ng NBI to prove na talagang newly discovered to. Ang mga bagong respondents sa naganap na preliminary investigation ay hindi naghain ng kanilang counter affidavits bagkus humiling mabigyan ng palugit sa prosekusyon. Itinakda ang susunod na pagdinig sa ika-13 ng Marso sa taong kasalukuyan para sa kanilang isusumiteng mga kontra salaysay. So those are namely Mr. Juan Denril Cesar Escortuna, Manny B. Bulusan, Joel V. Umali, and Arturo L. Gonzalez Jr. So lahat po ng 4 na to as additional respondents appeared before the panel of prosecutors today but did not file any counter affidavit. Instead, they asked for an extension of time to file until March 13, 2026. So that's 10 days from now. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.